Magandang gabi mga kapatid. Nagpapatuloy pa rin po tayo sa ating serye tungkol sa mga utos ng ating Panginoong Hesus. Ngayong gabi po ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa utos ng ating Panginoong Hesus na huwag mabalisa. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Mateo, Kabanata 6, mga talata 24 hanggang 33. Sabayan niyo po ako sa pagbasa. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik, ni nagaan ikaw ay nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang, hindi sila nagpapagal, ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya, huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating, sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliran. Huwag mabalisa tungkol sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Yan ang binibigyan diin ng Panginoong Hesus sa kanyang utos na ito. Ang pagkain at damit ay basic needs ng tao. Ang balabal, lalo na sa kanilang kapanahunan at lugar, ay napakahalaga, lalo na sa panahon ng taglamig. Kaya kapag kinapos ang pagdating ng mga pangunahing pangangailangan ito para mabuhay ang isang tao, papaano na? Kitwaring may rason para mabalisa, mag-alaala, o mabagabag. Hindi kasi maaaring mabuhay ang tao nang wala ang mga ito. Hindi ba't ang pagkabalisa ay dumarating kapag nakadarama ang isang tao ng kawalang kasiguraduhang matutuganan ang isang pangangailangan? Nababalisa tayo dahil hindi tayo confident enough na darating nga ang ating mga pangangailangan sa panahong kailangan natin ito. Sa pagkakataong ito, nakausap ni Jesus ang kanyang mga alagad. Nais ni Jesus na ma-build up ang kanilang pananalig sa Diyos. Alam ni Jesus na maaaring maging struggle ng mga alagad kung papaano matutugunan ang kanilang mga pangangailangan habang nagpapagal sila para sa kaharian ng Diyos. Kapag ang isang tao ay nais na maging alagad ni Kristo, nababago ang kanyang pinagtutuunan ng buhay. Sa buhay, ang major concern ng hindi alagad ay ang pagkakamit ng mga material na bagay, samantalang ang major concern ng isang alagad ay kung papaano lalawak ang paghahari ng Diyos sa mundo.
Gusto kong maniwala na naroon ang mga alagad sa critical transition mula sa buhay na ang iniisip lamang ay ang pansarili, patungo sa isang buhay na walang ibang focus kundi ang kaharian ng Diyos. Kung ang major concern ng isang alagad ay ang kaharian ng Diyos, papaano naman ang kanyang mga material na pangangailangan? Sa ating talataan, nais ipaunawa ni Jesus na walang dapat ipag-alaala at hindi dapat mag-alaala. Nagbigay ang Panginoong Jesus ng mga dahilan kung bakit ang mga alagad ay hindi na dapat mabagabag tungkol sa kanilang mga pangangailangan. Una, dahil ang debosyon ng isang alagad ay hindi na sa mga bagay, kundi sa Diyos. Ang utos na huwag mabalisa ay sumulpot pagkatapos na sabihin ni Jesus doon sa talata 24 na walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Sabi pa ni Jesus, hindi kayo makipaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. At sa pagpapatuloy ng Panginoong Jesus, sinabi niyang, kaya nga, sa English, therefore, I tell you, do not be anxious. Ang katotohanan, ang Diyos na ang pinaglilingkuran ng isang alagad ay dapat na magbunsod sa Kanya para huwag nang mabalisa pa tungkol sa mga material na mga bagay. Sa talata 31 hanggang 32 ay ganito pa ang dagdag ni Jesus. Kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Hindi tayo dapat mabalisa tungkol sa ating mga pangangailangan dahil ang ating debosyon ay hindi na sa mga bagay, kundi sa Diyos. Ang inasik ng isang alagad ni Kristo ay ang mga bagay tungkol sa Diyos at hindi na ang mga material na mga bagay, hindi na ang mga bagay sa mundong ito, hindi na ang mga bagay na panlupa. Papaanong ang pagkabalisa tungkol sa mga pangangailangan ay inugnay ni Jesus sa isyu ng kung sino ang ating pinapanginoon? Masama bang mag-alala tungkol sa ating mga pangangailangan? Ang pagkabalisa tungkol sa mga material na mga bagay ay palatandaan na mayroon pang bahagi sa ating puso na nakahilig pa sa mga bagay sa mundo. Parang mahirap tanggapin, ano po? Ngunit ang sabi sa ESV, sa verse 32, for the Gentiles seek after all these things. Ang mga taong wala pang pagkakahilala at pananalig sa Diyos ay nakatuon pa sa pagkakamit ng mga material na mga bagay. Kaya sinabi ni Jesus na huwag mabalisa dahil hindi na ito ang mga bagay na dapat nating pinagtutuunan ng pansin. Hindi na ang mga ito ang dapat nating pakaproblemahin. Masasabi kong ang pagkabalisa tungkol sa ating mga pangangailangan kapag hindi naagapan ay maaaring magbunsod sa atin para ang pagkapursigihin ay ang pagkakamit ng mga bagay sa halip ng mga bagay na tungkol sa Diyos at tungkol sa ipinapagawa ng Diyos. Ang taong ang pinapanginoon pa ay ang mga material na mga bagay ay nakatuon pa sa pagkakamit ng mga ito. Walang pinakamahalaga sa kanya kundi ang matugunan ang kanyang mga waring pangangailangan kahit na ang kapalit nito ay maisantabi. Ang kalooban ng Diyos, hahamakin niya ang lahat, maging ang kalooban ng Diyos makamit lamang ang mga material na mga bagay. Ang mga taong ang debosyon ay sa mga bagay ay ina-despise
ang Diyos. Kaya sinabi dun sa verse 24 na isa lamang daw ang pwede nating maging Panginoon. Either Diyos o kayaman, Diyos o salapi. Sa isa ay i-devote niya ang kanyang sarili at sa isa naman, ang isa naman ay i-despise niya. Ang mga taong ang pinapanginoon ay material na mga bagay, ay winawalang halaga ang Diyos, makamit lamang ang mga ito. Ngunit habang winawalang halaga, habang ina-despise nila ang Diyos, lalo naman silang nasasadlak sa kabalisahan. Iniisip kasi ng ilan na kapag na-secure nila ang kanilang mga pangangailangan, kahit na ang kapalit nito ay maisantabi ang Diyos, ay makakamit na nila ang kapayapaang inaasam nila. Ngunit lalong nagiging mailap ang kapayapaan. Lahat tayo ay naghahangad ng isang buhay na malayo sa pagkabalisa. Gayunman, iilan lamang ang nakasusumpong nito. Mali kasi ang ating solusyon. Kailangan mabago muna ang mali nating mga pananaw bago natin makamit ang kapayapaan ng ating isipan. Meron bang dahilan para ang isang taong sa Diyos na naglilingkod ay mabalisa pa tungkol sa kanyang mga pangangailangan? Kung ang Diyos lamang ang ating pinakatatangkilik, walang lugar para sa pagkabalisa. Bakit? Dahil kapag ang Diyos ang pinili mo, siya na ang bahala sa iyo. Sa verse 31 ay sinabi, kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ang talata ay nagbibigay sa atin ng assurance na ipagkakaloob nga ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Alam ng Diyos Ama ang lahat ng ating kailangan. Para bang sinasabi sa talata na ipaubaya natin ang mga ito sa Kanya dahil hindi naman ito lingid sa Kanya. He can handle it. Walang dapat na ikabahala. Anong gusto mo? Susuluhin mong trabahuhin ang pagkakamit ng iyong mga pangangailangan o magpapasakop ka sa Diyos at hahayaan siyang magkaloob ng mga ito habang ginaganap mo ang kanyang kalooban? Para ang gusto ng marami ay ang mas mahirap na paraan. Sa sobrang pagkapraktikal ng tao, hindi niya nararanasan ang pagkakaloob ng Diyos sa isang pambihirang kaparaanan sa paraang ang Diyos lamang ang makagagawa. Di ba kapag tayo ang gagawa ng paraan, magiging mailap ang kapayapaan? Kapag ang salapi ang pinili mo, aalipinin ka nito, hindi ka magkakaroon ng kapanatagan. Ang pagkabalisa nga ay palaging nasa tabi mo dahil ang salapi ay malupit na Panginoon. Nanakawin nito ang lahat ng kapayapaang meron ka. Ngunit kapag naman pinaubaya natin sa Diyos na siya ang gumawa ng paraan habang sumusunod tayo sa kanyang kalooban, makakamit natin ang kapayapaan. Kaya masasabi kong mapalad ang mga taong ang debosyon ay nasa Diyos. Hindi na nga tayo dapat pang mabalisa dahil ang ating debosyon ay sa Diyos na at hindi na sa mga bagay. Kung ang ating priority ay ang Diyos, siya naman ay nangakong siya na ang bahala sa ating mga pangangailangan habang inuuna naman natin ang tungkol sa kanyang paghahari. Pangalawang dahilan kung bakit hindi tayo dapat na mabalisa ay dahil ipinagmamalasakit tayo ng Diyos. Sa Mateo, Kabanata 6, talata 25 hanggang 26. Kaya't sinasabi ko sa inyo,
Huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani o kay nagtitipon sa bangan. Gayunman pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sa mga talatang ating binasa ay ipinapahiwatig na hindi tayo dapat na mabalasa dahil ipinagmamalasakit tayo ng Diyos. Minamahal tayo ng Diyos. Ang pagkakaloob sa atin ng buhay ay isa ng patunay na minamahal tayo ng Diyos. At kung ang buhay na meron tayo ay naipagkaloob niya sa atin, ang atin pa kayang mga pangangailangan? Alin ba ang mas kahangahangang maipagkakaloob sa atin? Ang buhay o ang pagkain? Ang katawan o ang pananamit? Kung ang mga bagay na higit na mahalaga at kahanga-hanga ay ibinigay sa atin ng Diyos, yun pa kayang mga bagay na less na mahalaga ang hindi niya ipagkaloob sa atin? Kapag tayo nababalisa, paalalahanan natin ang ating sarili tungkol sa kabutihan ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, masdanin niyo ang mga ibon, ang mga bulaklak. Masdan natin ang kapaligiran, ang mga nilikha ng Diyos. Kung pinakakain ng Diyos ang mga ibon at dinaramtan ang mga bulaklak, ikaw pa kaya? Di hamak na mas mahalaga ka kaysa mga ibon at mga bulaklak. Higit kang mahalaga sa Diyos. Minamahal ka ng Diyos nang higit pa sa iyong nauunawaan. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-ibig ng Diyos ay dapat mag-alis ng ating kabalisahan? Ang mga taong nagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos ay siyang makakaranas ng kapayapaan. Sa pag-ibig ng Diyos, maaari tayong pumanatag. Dapat kang makumbinsi na minamahal at ipinagmamalasakit ka ng Diyos. Kung hindi ka kumbinsido, mapapalisa ka nga. Kumbinsido ka ba na minamahal ka ng Diyos? Ngunit, sa mga talata ay nais kumbinsihin ng Panginoong Hesus ang mga anak ng Diyos na nag-aalinlangan pa sa pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos sa kanila. Hindi ba't ang pag-ibig ng Diyos ay dapat na kumumbinsi sa atin ang pagkalinga ng Diyos sa mga bagay na less na mahalaga kaysa sa atin ay dapat kumumbinsi sa atin. At ang pagiging anak natin ng Diyos ay dapat na kumumbinsi din sa atin. Ang sabi sa talata, gayunman pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Inaako ng Diyos bilang ating Ama ang katungkulang ipagkaloob ang ating mga pangangailangan. Hindi lamang siya Ama na nagmamalasakit, siya ay Diyos na makapangyarihan at kaya niyang i-provide ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kung sa ating mga tatay sa lupa, kapag sinabing siya na ang bahala ay pumapanatag tayo, lalo pa naman kung ang nagsabi ay ang ating amang nasa langit. Ano pa bang kailangang patunayan ng Diyos sa atin para manalig tayong ipagkakaloob nga niya ang bawat nating pangangailangan? Ano pang kailangan sabihin ng Diyos para mawala ang ating mga kabalisahan? Ang sabi pa ni Pablo sa Roma, Kabanata 8, talata 32, hindi niya ipinagkait
ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Ang pag-ibig ng Diyos ay sukdulan ng napatunayan ng ibigay niya dahil sa atin ang pinaka-precious sa Kanya, ang Kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesus. Kung ang pinakamahalaga sa Diyos Ama ay ibinigay niya para sa atin, lalo naman tayong dapat na maniwalang hindi siya magmimintis sa pagkakaloob ng ating mga pangangailangan. Napakaliit na bagay lamang sa Diyos na ibigay ang ating mga pangangailangan. Higit tayong mahalaga sa Diyos kaysa sa ating iniisip. Sabi sa verse 30, kung ang mga damo ay dinaramtan ng Diyos na ngayon ay buhay at kinabukas ay iginagatong sa kalan, lalong-lalo naman kayo o kayong kakaunti ang pananampalataya. Kaya ang pagkabalisa ay may kinalaman pala sa ating pananalig. Ang pagkabalisa ay palatandaan ng kaliitan ng ating pananampalataya sa Diyos. Si Jesus ay waring nananawagan sa mga kakaunti ang pananalig sa Diyos. Gusto ni Jesus na lumago ang mga anak ng Diyos sa pananalig sa Diyos. Sana'y lumalago tayo sa ating pananalig sa Diyos. Sa tuwing tayo'y nababalisa, idalangin natin na paluguin ng Diyos ang ating pananalig sa Kanya. Sa tuwing tayo'y nahaharap sa anumang pangangailangan, makita nawa natin na mayroong tayong Amang nasa langit na lubos na nagmamahal sa atin. Pag-rest tayo sa Kanyang pag-ibig, anumang mahirap na sitwasyon ng ating daan. Pangatlong dahilan, hindi tayo dapat mabalisa dahil hindi ito solusyon sa ating problema. Sabi sa Mateo Kabanata 6, talata 27, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Hindi nga tayo dapat na mabalisa tungkol sa ating mga pangangailangan dahil kailan may hindi naman ito solusyon sa ating problema. Iyan ang naisibatong kaisipan ng talata. Mabuti nga sana kung sa ating pagkabalisa ay mapupunan at kung ano man ang ating pangangailangan, ngunit hindi nito mababago ang mga sitwasyon. Kaya't ang gugulin ng panahon sa pagkabalisa ay walang kabuluhan. Ito'y pagsasayang ng panahon at emosyon. Sa panahon ng matinding pangangailangan, ang Biblia ay nagbigay ng tiyak na solusyon na maaari nating gawin. Ang sabi sa Filipos, Kabanata 4, talata 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Muli ang sabi sa talata, do not be anxious. Nasa ating pagpili kung papaano tayo tutugon sa mga pangyayari sa ating buhay. Bakit pipiliin natin ang pagkabalisa kung maaari naman pala nating maranasan ang ganap na kapayapaan? Bakit natin pahihirapan ang ating sarili sa mga bagay na wala naman tayong control? Ang pagkabalisa ay isang pag-aaksaya. Kung nagsisikap naman tayo upang matugunan ang ating mga pangangailangan, nananalangin at umaasa sa Diyos, ipanatag natin ang ating kalooban. Maghintay tayo sa katugunan ng Diyos sa ating mga panalangin. Sa anumang sitwasyon, gaano man kahirap, sapat na ang i-present natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. At kapag pinapaubaya natin sa Diyos
at sa kamay ng Diyos ang anumang pangangailangan, mararanasan natin ang hindi malirip na kapayapaan. Bakit natin gagawing komplikado kung nagbigay na ang Diyos ng isang simpleng solusyon? Kapag humaharap tayo sa isang pangangailangan, ang sabi sa talata, huwag mabalisa, sa halip ang panahong gugugulin natin sa pagkabalisa ay gugulin na natin sa pananalangin. Kung babalikan natin ang mga panahon na dumaan tayo sa matinding pangangailangan, alin kaya ang mas maraming panahon na ating ginugol? Sa pagkabalisa ba o sa pananalangin? Kapag tayo'y nababalisa, ang pinakaiisip natin ay kung papaano masusolusyonan ang isang problemang hindi din naman natin kayang solusyonan. Kaya nga tayo nababalisa dahil isipin man natin ang isipin, wala naman tayong makitang magandang solusyon. Samantalang kapag idinadalangin natin sa Diyos, kailangan lamang nating sabihin kung ano man ang ating pangangailangan at ang Diyos na ang bahalang gumawa ng kaparaanan. Sa pagkabalisa, pinapasa natin ang problema. Samantalang sa pagdulog sa Diyos, ipinapaubaya natin sa Kanya ang ating mga suliranin. Kaya, hindi nga makasusumpong ng kapayapaan yung mga taong ang pinipili ay mabalisa sa halip na manalangin at ipagkatiwala sa Diyos ang kanilang mga pangangailangan. Kapatid, huwag mong pasanin ang iyong problema sa pamamagitan ng pagkabalisa. Ipaubaya mo yan sa Diyos at makasusumpong ka ng kapayapaang hindi malirip. Pang-apat at panghuli, hindi tayo dapat na mabalisa dahil meron tayong dapat pagtuunan ng higit na pansin. Sabi sa verse 31, kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumilingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Sa pagkabalisa, tungkol sa ating mga pangangailangan, nakatuon ang buo nating pansin tungkol sa kung papaano makakamit ang mga bagay. Hindi ito dapat na mangyari dahil ang focus ng isang alagad ay hindi dapat sa mga bagay, kundi sa paghahari ng Diyos at sa pagtupad na ng kalooban ng Diyos. Ina-assure ni Jesus ang mga alagad na ang Diyos na ang bahala sa kanilang mga pangangailangan para naman ang pakakaisipin, ang pakapagtutuunan na lamang nila ng pansin ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang pagkabalisa ay hadlang sa pagtupad natin ng pinakapangunahin nating katungkulan. Ang pagkabalisa tungkol sa ating mga pangangailangan ay magsisilbing pilay sa isang alagad para hindi makaganap ng maayos sa kaharian ng Diyos. Sa gayong paraan, nababalam ang paglaganap ng paghahari ng Diyos. Isa sa mga taktika ni Satanas ay ang ligaligin ng mga Kristiyano tungkol sa pagkakamit ng kanilang mga pangangailangan para ang kanilang focus ay mawala sa mga bagay na ipinapagawa ng Diyos. May mga Kristiyanong naubos na lamang ang panahon, buhay, lakas sa pagkayod ng pagkayod para matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Bakit? Dahil masyado silang natangay ng kabalisahan. Tingnan mo ang mga Kristiyanong nadaig na ng kabalisahan at sila ang klase ng mga Kristiyanong tumigil lang maglingkod sa kaharian ng Diyos. Ang kanilang buhay ay umiikot na lamang sa kung papaano paparaanan ang kanilang ikabubuhay. Iisipin pa ba nila ang tungkol sa kaharian ng Diyos?
Tama na magsikap tayo para sa ating ikabubuhay, ngunit mali na ito ang ating maging priority. Ang priority ng isang alagad ay ang kaharian ng Diyos. Tandaan natin, ang ibunsod tayo sa kabalisahan ay sandata ng kaaway para gawin tayong paralisado sa kaharian ng Diyos. Kapag hindi natin napagtagumpayan ang pagkabalisa, sisirain ito ang magandang layunin ng Diyos sa ating buhay. Kaya ganun pala seryoso yun. Kaya huwag tayong papayag na mangyari sa atin yun. Huwag nating, kung gayon, huwag nating baliwalain ang pagkabalisa. Bantayan natin ang ating sarili at bantayan natin ang isa't isa laban dito. Huwag nating hahayaang igupo tayo nito. Magtiwala tayo sa Diyos na siya'y tapat at siya'y magkakaloob ng ating mga pangangailangan habang tinutupad natin ang kanyang mga ipinapagawa sa kanyang kaharian. Ang sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Sa Good News Translation, sinabing, leave all your worries with Him because He cares for you. Mayroon bang anumang bagay na iyong ikinababalisa? Ito ay pagkakataon para idiskarga natin ang ating mga kabalisahan sa harapan ng Diyos. Let us leave all our worries with Him. Iwanan natin sa Kanya lahat ng ating ikinababalasa. Ang sabi sa talata, lahat sa harapan ng Diyos, maaari nating isa-isahing sabihin sa Kanya ang lahat ng ating mga ipinag-aalaala. Nag-aalala ba tayo tungkol sa ating ikabubuhay, sa pag-aaral sa anak, sa ipambibili ng gamot para sa may sakit, sa kung paano makakabangon sa sunod-sunod na mga kalamidad na ating nararanasan, o sa ano pa mang mga bagay? Sabihin natin sa Panginoon ang lahat ng bumabagabag sa atin at ipaubaya sa Kanya ang lahat ng ito. Sa Kanya maaari nating sabihin ang lahat ng mga ito. Handa siyang makinig at tumugon sa ating mga pangangailangan. Bakit? Dahil ipinagmamalasakit niya ang ating kapakanan. Sa ganitong paraan, mapapanatili nating malinaw ang ating pag-iisip upang patuloy nating maganap ang mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Diyos bilang mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Sa panimula ay sinabi ko na ang pagkabalisa ay dumarating kapag nakadaramang isang tao ng kawalang kasiguraduhang matutugunan ng isang pangangailangan. Nababalisa tayo kapag hindi tayo confident enough na matutugunan ng isang pangangailangan sa panahong kailangan natin ito. Ang pagkabalisa ay kasalungat ng pananalig. Ang sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Sa lumang salin, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya ang pananalig ay kasiguruhan, katiyakan, kapanatagan tungkol sa mga bagay na ating inaasahan at hinihintay. Kailangan lumago tayo sa ating pananalig sa Diyos upang magawa nating pumanatag kahit na wala pa sa ating harapan ang mga bagay na ating kailangan. Dalangin ko na sa pagtatapos ng ating pagbubulay ngayong gabi ay maranasan ng bawat isa sa atin ang presensya ng Diyos at mapalitan ng pananalig
kung meron mang kabalisahan sa ating mga puso. Ang Panginoong Jesus mismo ang naghihikayat sa atin na huwag mabalisa. Una, dahil ang debosyon natin ay nasa Diyos na at hindi na sa mga bagay. Dahil ipinagmamalasakit tayo ng ating amang nasa langit. Dahil hindi naman ito solusyon sa ating problema. At dahil mayroong mga bagay, mayroong bagay na higit na dapat nating pagtuunan ng pansin at yun ay ang kaharian ng Diyos. Kapatid, huwag mong hahayaang mawala ka sa focus. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Magandang gabi po muli.